May 15 hours journey in Hong Kong kasama si Inday. It's nga pala OFW dito sa Taiwan. At dahil first time nga namin ni Inday mag-travel, kaya tara, samahan nyo kami sa 15 hours namin dito sa Hong Kong. Sa Cathay nga kami dyan nag-book at meron pa itong free meal. At malapit na nga kami mag-landing dyan ni Inday. At hindi namin inaasahan na masama pala ang panahon dito. Bigla nga kami nalungkot dyan ni Inday kasi akala namin hindi na magiging masaya ang araw na to. Naiwan lang naman kami ng eroplano. Kaya hindi namin alam kung ano yung mararamdaman namin sa araw na yan. Siguro nga sa sobrang excited namin, naging kampante na kami. Pero naisip pa rin namin ni Inday na kahit umulan man, tuloy pa rin na magkasama. Dang dang dang! Destination arrived. Welcome in Hong Kong. Naglalakad na nga kami ni Inday dyan palabas ng immigration. Sa mga pupunta pala ng Hong Kong, sobrang haba pala na lakarin dito. Buti na lang nagsuot kami ng komportableng sapatos. Paglabas nga namin ng immigration, nakahanap kami ng pwede naming pag-withdrawhan. GCash at BPI nga pala ang ginamit namin dito. Oo, pwede. Any Mastercard or Visa. Pero pwede ka rin naman magpapalit sa money exchange. Nag-book nga din ako sa Klook para bumili ng Octopus card. At Klook nga din ang ginamit ko para bumili ng SIM card. Or pwede rin kayo mag-book ng pocket wifi. Sasakay nga muna kami sa Hong Kong Airport Express. Katulad to ng bullet train sa Taiwan. Ang bababaan pa namin dyan ay Tsingyi. Tapos lilipat kami ng Yellow Lane sa Tung Chung Line. Maganda nga ang train nila dito. At kung marami kang bitbit, meron nga ditong lalagyan ng mga luggage. Super comfortable nga dito. May wifi at may charging port. Nakababa na nga kami dito na train. Hindi ako bumili ng ticket kaya dito na ako magbabayad sa kiosk. Makikita nyo lagi to sa may train station. Ang ginamit ko pala dyan ay GCash card. At kung may GCash card nga kayo, pwede nyo tong gamitin sa Hong Kong. Pero hindi anytime gumagana ito. Kaya magdala kayo na extra ATM card. Super dali nga lang dito magbayad. After ng payment mo, may lalabas ditong resibo. At itong QR code na to ang gagamitin mo pang tap. At malapit na nga tayong makarating sa Disneyland. 3 sakay nga pala ito para makapunta sa Disneyland. At ito ang last train na sasakyan nyo. Ang dami nga namin ginawa ni Inday dyan, kaya hindi kami agad nakasakay. Picture nga muna si Inday dyan at pinaghandaan niya ito. Kahit maligaw-ligaw na kami, ang ganda pa rin niya. At sa wakas, nakasakay na kami ni Inday. Nagpicture at nagvideo na nga rin kami sa loob. Nahihiya nga ako that time kasi ang daming tao sa loob. Kaysa naman magalit si Inday, tuloy-tuloy pa rin nga ang pagpo-post ko dyan. Hay, natapos din. At sa wakas, nakarating din kami ni Inday. Sa sobrang excited nga namin ni Inday, hindi na kami nakapag-video sa entrance. Hindi na pala kami bumili ng ticket papunta sa loob. Kaya dyan lang muna kami sa labas. Maganda pa rin naman ang view kahit nasa labas lang. Buti nga hindi mainit ng araw na yan. Siguro, dito sa part na to, sinwerte kami. Kasi hindi umulan at hindi maaraw. Medyo dumadami na nga rin ng tao dito. May nakita nga kaming bata. Ang ganda-ganda ng suot niya. At syempre, magpapahuli pa ba si Bib? Outfit check! Ang ganda nga ng outfit dyan ni Inday. Talagang pinaghandaan kahit hindi nakapasok sa loob. Pero okay lang, naging masaya naman kami dyan. Fast forward na tayo. At itong next na pupuntahan namin ay ang The Peak Tram. At syempre, bago makarating doon, mahabang lakarin na naman. At nagpalit na nga si Inday ng outfit dito. Flexing her likod. Buti na lang nakapaghilod siya dyan. Yung outfit pala na ito ay inspired by Shuvi. Ama kabugera! Kabugera si ante. Konting knowledge lang, ang Peak Tram ay ang lumang train na nag-ooperate since 1888. Sa sobrang kalumaan nito, nirenovate ito noong 2022. At ang nakakamangha nga dito, ito yung naghahatid ng passenger sa top ng Victoria Peak. Nga pala, nag-book lang ulit ako sa Klook para sa entrance at para hindi na rin ako pumila. Marami din kasing tao, lalo na kapag weekends. Pataas na nga kami ng pataas at nakikita na namin ang mga gandang view. Nakaka-amaze, nakakatuwa. At ang tanging nasabi nga lang namin dyan ni Bib ay, wow! Dito ko talaga na-appreciate ang Hong Kong na parang nawala lahat ng pagod namin. At nakarating na kami dito sa Victoria Peak. Konting knowledge lang ulit. Ang Victoria Peak, ang highest point on Hong Kong. 552 meters lang naman ito o 1,811 feet. At ito ang most popular tourist attraction. Sobrang hangin nga dito at ang sarap tumambay. Kitang-kita mo yung mga gandang view. Nakaka-relax at ang sarap lang pagmasdan. At para sa amin, ito yung magandang time slot para pumunta dito. Hindi mainit
at kitang-kita mo talaga yung magandang tanawin. At sinulit talaga namin ni Inday dyan mag-picture-picture. Ang dami nga namin pinagdaanan dyan ni Inday. Walang dalang power bank, nalobat ng cellphone, madaming hindi napuntahan, nagkaligaw-ligaw, pagod dahil sa bigat ng bitbit. Late na rin kasi namin na ilagay sa locker ang luggage namin. Pero kahit ganun, masasabi ko pa rin sulit ang pagpunta namin dito sa Hong Kong. At nakabalik na nga kami ni Inday dito sa airport. At may nakita nga kami ditong masarap na kainan. Mura lang at sigurado mabubusog ka na. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Ang masasabi ko, naging masaya ang journey na to. Kasama ang pinakamamahal ko. Click the like button and subscribe.